Lugi, ang haba nga ngunit manipis naman ang laman. Kaya noon hindi ko ito masyadong pinapansin. Manipis nga pero ibahin mo ako pagdating sa lasa. Kumpara sa mga isda makakapal nga ang laman, wala namang kalasa-lasa. Sagot naman sa akin nitong isda na kung tawagin ay swordfish. Espada sa Tagalog at diwit naman sa ibang lugar. At noong natikman ko, kung napanood mo yung upload ko noong nakaraang linggo, pinangat ko sa Sampaloc. Umayon siya sa aking panlasa at hindi nga ako nabigo. Kaya ngayon bumili ulit ako ng 2 piraso. Tama na to dahil may kamahalan din pala ang presyo. Sabi nga kasi ni Kanayong Cook Sina TV na masarap din daw ito sa prito. Kaya shout out sa iyo, idol, dahil yayariin ko na yung request mo. Kinamas ko lang ito sa asin para maalis ang lansa bago ko binanlawan. At dagdag kaalaman, hindi siya masyadong amoy kumpara sa ibang klase ng isda. At sunod lang naman ako nagpainit ng mantika. Saka ko lang naman ito ay sinalang. Pinatakan ko pala ng kaunting patis yan para magkalasa at mas tumingkad ang kulay kapag naprito na. Natutunan ko po yan sa mga kinakainan naming restaurant dito sa Thailand. At lagi ko nga sinasabi, hindi pwedeng walang gulay. Kaya sinamahan ko na din ng puso ng saging. Dito ko na pinakuluan sa loob para mapabilis sabay na sa pagluluto. Saka ako bumalik sa labas para mahango yung aking piniprito. At para sa talbos, mayroon nga din pala ako ditong talbos ng pako. Hinugasan ko lang, hindi ko na niluto dahil mas gusto ko yung sariwa, mas malutong, ika nga. Sunod ko lang namang inihanda yung aking lamesa. Nagpisat ng kamatis para sa aking sausawan. Mas gusto ko to kaysa sa ginagayat. Sa gantong paraan, mas lumalabas ang katas. At bagoong na pampaalat, kaunting sili, at yung sibuyas para pandagdag ng gana. Saka ako yumuko para makapagpasalamat sa biyaya na nasa aking harapan upang sa ganon mabasbasan at magbigay ng lakas sa aking katawan. At eto nga po ang aking mumunting handog na pagkain bukid kung aking tawagin. At kung nagustuhan mo din, daan na ho kayo, padala na lang ho ng kanin. Dito ko nga po muna umpisan sa puso. Kahit laga-laga lang. Pero pag pinamulatan, panalo ang lasa. Ang sarap ng lasa ng isda. Saka yung gulay sa bibig. Pag naghahalo. Hindi masin, mayang. Sa mga nagtatanong po kung sino daw ba si Mayang, expression lang po yun. Paghahalin tulad sa isang magandang babae, magandang dilag. Ito po yung pako, tataba. Dahil madami naman, yung pakitindulo na lang talagang kukunin ko. Yung iba hindi ho sanay kainin to ng hilaw. Pwede naman lagayin. Pero sa akin ho kasi mas pasok sa akin panlasa yung ganyan hilaw. Ganda.
Ito nga po palang pako. Pinapakami na din nila dito sa bansang Thailand. Sa mga ngayon lang po nakapanood. Kaya full year round na sila may supply niyan. Everyday ka may mabibili sa palengke. Saka katulad din po nung kabute. Naamoy na nung mga langaw yung bagoong. Sarap. Kulang yung nalabas kong kamatis. Diyan ko muna tatapusin ang video medyo mahaba na. Kukuha lang akong kamatis. Bitin.